Diyan namang magandang araw para mag-welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Diyan namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Meron akong gustong explain sa inyo, no? Kasi may mga nagtatanong, pwede daw ba maging free yung services ng isang architect? Kasi meron nga namang ibang professionals, gaya ng mga doktor, mga lawyer, na nagbibigay ng free services nila sa public. Totoo naman yun. Ang tawag doon ay pro bono. Sulat natin. Pro bono. Yan. Yung pro bono, Latin word yan. No? Pero ang kumpletong term yan, pro bono publico. Yan. Ang ibig sabihin nun sa English, from Latin word na, o Latin expression na pro bono publico, is for the good of the public. So, ibig sabihin, para sa greater good, binibigay nila yung kanilang services ng free. At ang totoo, talaga namang ginagawa yan. Hindi lang ng mga doktor, hindi lang ng mga lawyer, kundi ng iba pang mga professionals. Kuha natin yung eraser natin. Kahit mga architects, matagal na rin namin ginagawa yan. Halimbawa, yung mga kapag mayroong mga charitable institutions na hihingi ng tulong. At karaniwan yung mga architects ay part ng institution na yon. So, example, yung Habitat for Humanity. So, pwedeng ang isang architect ay magbigay ng services niya sa institution na yon, charitable institution na yon, kasi yun ay for the greater good. Pro bono publico. Yan. Ganon din, halimbawa, yung mga religious organizations, no? Yan, ilista rin natin yan. Matagal na namin ginagawa ito, no? Yung mga religious organizations. Kasi, yung mga religious organizations, no, although dinideclare yan na non-profit organization at sila ay wala namang tax. No? Pero syempre, ibang usapan kapag spiritual, no? O yung spiritual welfare ng tao. So yung mga architects na member ng religion na yon, actually ginagawa ko rin yan, no? Na hindi na nagpapabayad. Halimbawa kapag magde-design ng mga hospitals para doon sa religious organization na yun, magde-design ng mga church, magde-design ng mga structure, no? Or mga architectural edifice, no? Na gagamitin o kaya funded ng religious organization, yung ibang architects ay hindi na sila nagpapabayad. So yon, part yon. Ano pa? Yung iba pang mga groups, no? Halimbawa, ang may project ay mga civic organization. Civic organization. So ito halimbawa, yung mga fraternities. Yan. May project yung fraternity, gagawa ng isang welcome arc. Yan. O kaya naman ay isang monumento para doon sa kanilang ideals. Yan. Sa kanilang mga vision. So yung mga members ng civic organization na yon, halimbawa nga yung fraternity, tapos yung architect ay member ng organization na yon, hindi na rin sila nagpapabayad. So ano pa? Meron pa. No? Isa natin yung mga naiisip natin sa academe. Okay, academe. Okay, academe. ACA. Ano ba yung academe? Siyempre, ito yung mga schools. Halimbawa, yung isang university, meron siyang mga professor doon
na nagtuturo ng architecture. Yan. So pagka may project yung school, no? At hiningi ang tulong ng mga arkitekto na dean, o kaya professor, o member ng faculty doon sa school na yon o university na yon, hindi na rin sila nagpapabayad. Ano pa? Meron pa, no? Ang tawag naman dito ay design competition. Okay. Design competition. So, from the term competition, ibig sabihin, sasali sila. No? Sasali sila doon sa competition na magbibigay sila ng services nila. Example, yung design nila, no? O yung concept sa isang project. No? Isang particular na project, i-invite ng owner ng project na yon, yung mga architects na sumali sa competition. So, syempre, libre yung ibibigay nilang mga output doon. Ano ba yung karaniwang output doon? Yung mga conceptual drawings, halimbawa, perspectives, schematic design o mga initial floor plans, at ilang mga write-ups o narratives na isasubmit nila. Pero ang twist doon, kapag sila yung nanalo, sa kanila makukuha yung project at may bayad na yon, yung services nila na yun. So yan yung mga ilan sa mga naisip ko na matagal lang ginagawa ng mga architects na pro bono na mga projects. Ibig sabihin, hindi na sila nagpapabayad. So noon pa man, ginagawa na rin ng mga architects na hindi sila nagpapabayad, kagaya ng mga ilang mga professionals, kagaya ng lawyers, doctors, dentists, na nagbibigay rin ng kanilang services sa publiko nang walang bayad. Ngayon, pwede ka ba? Pupunta ka sa akin. Architect, wala kasi akong pambayad eh. Pero gusto kong magpagawa ng design sa'yo. Pwede ba yon? Ang totoo, ang sagot dyan ay hindi nakadepende sa akin or doon sa individual na architect. Kasi kapag ginawa yun ng isang architect sa isang client na hindi naman doon sa mga nabanggit natin, eh magiging unethical na yon. Bakit? Kasi yung profession na sinumpaan namin na kami ay magpapabayad ng fair, tapos may lumapit sa amin ng isang kliyente, i-render namin yung services namin ng libre na wala naman dyan sa mga nabanggit, unethical na yon. No? Hindi na namin i-respect yung mga colleagues namin na nagpapabayad ng tama. Tapos kami, hindi kami magpapabayad. I-waive namin yung pagpapabayad dahil lang gusto ka naming makuha. Hindi yun ethical. Hindi fair. No? Kaya, hindi pwede. Nalalapit ka sa isang architect, gawan mo naman ako ng drawing. Gawan mo naman ako ng design. Kaya lang, wala akong pambayad eh. Pwedeng gawin yon pero hindi kami ang mag-i-initiate. Ang mag-i-initiate nun, government. Yan, halimbawa, yun yung mga lawyer. Example, yung mga lawyer. Diba, meron silang mga office na tinatawag na Public Attorney's Office. Hindi naman yung mga lawyer ang nag-isip na ibibigay nila yung kanilang serbisyo ng libre. Ang totoo, yung mga lawyer na yon ay employed sila ng government. Kaya yung mga tao na pinagsisilbihan nila, hindi na nagbabayad sa kanila. Indirectly, binabayaran sila ng tao sa pamagitan ng kanilang salary na galing sa government. So, pwede rin gawin yun, no? Konting tweaking lang sa batas o kaya mga bagong policies galing sa government, galing sa mga lawmakers natin, pwedeng mag-establish ng mga public architects office. PAO din, no? Public architects na sa isang munisipyo, pwede silang lapitan. Let's say yung tao magpapagawa ng bahay, kaya lang ang budget niya wala pang 1 million. So, sa mga ganong kaso, 1 million lang yung cost ng kanyang bahay, pwede siyang lumapit sa architect, public architect, na yung architect na yun, hindi yun maniningil sa kanya. Kasi yung architect na yun ay employed ng government. Papasahurin siya ng government. So, hindi siya talaga pro bono na may tuturing. Pro bono in the sense na hindi magbabayad sa kanya directly yung client. Pero, siya ay may salary galing sa government kasi siya ay employed. So, pwedeng gawin yun, no? Kaya lang, gaya ng nabanggit ko,
hindi yun nakasalalay sa architect. Nakasalalay na yon sa government. So, pwedeng gumawa ng mga batas, policies, ang government o ang local government o yung ating mga policy makers, gumawa sila ng isang batas na magbibuild o magtatatag ng isang public architect's office sa mga munisipyo o sa isang particular na munisipyo, let's say, o sa isang city o sa mga city sa buong Pilipinas. So, gaya ng binanggit ko, nakasalalay yan sa ating mga lawmakers. Okay, so sana nakatulong sa inyo itong maiksing discourse na to na nasabi ko sa inyo na pwede naman na maging libre ang services o walang bayad ang services ng mga architects given na itong mga nakalista rito yung scenario. Yan. Just to review, no? Charitable institution yung nagpapagawa, religious organization, civic organization, academe, o design competition. Pwedeng mag-decide ang architect na mag-render ng kanyang services ng free sa ganyang mga sitwasyon. Okay, so maraming salamat po. Sana magkita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect Ed. Bye!